Nakakaloka yung hearing kanina sa Senado. Sobrang haba ng oras talagang ginugol dyan. Tapos ang ending, sabi ng mga senador, ibalik sa seller. sabi, sabi ng mga senador, ibalik na daw sa seller. Nakakaloka. Cancel lang order. Ibalik sa seller. Congratulations, Sarah. We did it, baby. We did it. Kaya lagi ba kasi nagtatanong, paano naman daw yung robe na ginamit ng mga senador? Siyempre, sayang naman, di ba? Bago pa, hindi man lang nila pinagsawa ang gamitin. Parang, ngayon pa lang ginamit, tapos itatabi na agad. So, ako naman, ang advice ko, wag niyo nang panghinayangan yung robe na yan. Itabi nyo lang kasi, magagamit nyo pa yan. Sa sa impeachment case ni BBM. Magagamit yan. Okay? Sa impeachment case si BBM, magagamit niya yung mga robe na yan. Alright? Good luck nga, Guba. Love ya. Tuwang-tuwa po ang mga DDS, mga kababayan, sa malagim na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas kahapon po. Yung nangyari po sa Senado. Ayan po yung kanilang mga reaction ngayon na pakiramdam nila tagumpay na po sila. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, sobrang sama po ng loob ko habang nanonood ng Senate plenary session po kahapon. Dahil hindi po tayo nagtagumpay, hindi po mga Pilipino nagtagumpay. Yung pong tinatawag na Duterte Block, mga kababayan. Kaya ngayon, ang narrative ng mga DDS, para sa kanila, tapos na. No? Tapos na po yung impeachment trial at ibinalik na nga raw po sa HOR. At ang panibagong narrative na pinupush nila, ang susunod na i-impeach, si PBBM. Yan po yung kanila ngayong pinapakalat, no? Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. So, eto sila, yung mga DDS, talaga naman pong halakhakan, tuwan-tuwa, nagse-celebrate, no? Dahil ibinalik nga po ng Senado sa HOR yung impeachment articles, no? Alam nyo, sa totoo lang, ito po kasi yung pagkakaunawa ko, no? Yung ginagawa po ng Duterte Block sa Senate, yan po ay mali. Hindi po nila dapat ginagawa yan. Wala po silang karapatan na mag-motion para ipa-dismiss ang impeachment trial or mag-motion para ibalik yung impeachment article sa House of Representatives. Ang mandato sa kanila ng konstitusyon, ang sinasabi ng konstitusyon, at hindi po ako nagsabi nito ha, mga eksperto sa konstitusyon at sa batas, ang sinasabi po, ang dapat gawin ng Senado ay mag-trial, ituloy ang trial. Kung meron silang complaint sa mga impeachment articles, doon nila bubusisiin sa mismong trial. Doon nila i-scrutinize, doon nila i-interrogate ang prosecution kung meron bang na-commit na unconstitutional or mali ang prosecution. Hindi po nila ibabalik sa House of Representatives dahil impeach na po sa HOR si VP Sara. Bakit pa nila ibinalik? Kung susundin lang po natin ang konstitusyon, and again, hindi po ako nagsasabi nito, mga eksperto, ibinabahagi ko lamang po sa inyo. Kung susundin po natin ang konstitusyon, kailangan lamang pong dinggin ng mga senator judges, no? Ang impeachment articles, mag-trial na po sila. Wala po silang karapatan na mag-motion para ipa-dismiss or pabalik sa House of Representatives ang impeachment articles. Ang merong karapatang gumawa nito ay si VP Sara at ang kanyang defense team, no? Doon na magtatalo-talo sa trial eh. Pero ang nangyari kagabi or kahapon, nagmukhang defense team ni VP Sara ang mga senador, no? Ipapakita ko po sa inyo kung sino yung mga sumang-ayon bumoto para ibalik ang impeachment article sa House of Representatives at kung sino yung mga pumabor sa kagustuhan ng mga Pilipino. Yung mga naging kasangga natin, kakampi natin sa Senado, ipapakita ko po sa inyo, no? So maling-mali yung, alam niyo sa totoo lang, dismayado ako kay Senator Chis Escudero. Para po sa akin, hindi siya magaling na Senate President at lalong hindi siya magaling na presiding officer sa impeachment trial na yan. Dahil may mga bias motion si Senator Bato na pabor kay VP Sara pero hinahayaan lang niya ito, hindi niya kino-call out. Again, kung ikaw ay Senator Judge, si Senator Bato, Senator Judge, hindi ka dapat nagmo-motion na pumapabor doon sa akusado. In this case, si VP Sara. No? Kayo lang yung didinig. Ang hahayaan nyo magtalo-talo dito ay yung defense at saka yung prosecution. Pero ang nangyari kahapon, naging taga-depensa ni VP Sara, si Senator Bato, si Senator Robin Padilla,
si Senator Amy Marcos at si Senator Bongo. Dismayado din ako kay Senator Bongo. Akala ko okay sa kanya na matuloy yung impeachment trial, pero kahapon nag-iba, no? Kaya mahirap po talaga magtiwala mga kababayan, ano? Mahirap pong magtiwala, baka po tayo mabudol. So, yung ginagawa nila kahapon, appeal to emotion sa taong bayan. Sinasabi nila na merong kailangang asikasuhin na mas importante kaysa sa impeachment, yung mga batas na kailangang ipasa, bla bla bla. Importante din naman ang impeachment eh. Yung narrative nga ni Senator Bongo na mas ano mapapala, hindi naman daw, yung parang gustong sabihin ng Senator Bongo na hindi naman daw nakakain ang impeachment, no, ng mga Pilipino. No? Parang sinasabi niya, anong mapapala natin? Anong mapapala ng taong bayan sa impeachment? Ang sagot ni Senator Pimentel, meron din namang mga bagay na hindi nahahawakan or na hindi nakikita na kailangan din ng mga Pilipino, at ito yung hustisya. Doon po ako napahanga kay Senator Pimentel. Tama po. Kaya talagang kailangan talaga yung mga makakaharap ng mga ganong uri ng senador na bias, kailangan talaga yung mga kalibre nila Senator Pimentel, nila Senator Rizon Tiveros. Si Senator Pimentel kasi top-notcher yan eh, sa bar, no? Hindi ako nagkakamali. Tama yung sinabi ni Senator Pimentel. Importante din ang impeachment dahil na andito ang hustisya. No? Accountability sa mga politiko, sa mga nasa posisyon. Accountability and hustisya. Yon ay mga bagay na hindi man natin hahawakan, kailangan din yan ng mga Pilipino. Kaya sobrang daming dismayado sa nangyari kahapon sa Senado, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, no, ang daming nagsasabi, tama lang na nanghimasok na ang ICC dito sa Pilipinas, no? Doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Dahil kung hindi, tignan nyo ang nangyayari. Kapag mga trapo, mga politiko ang humaharap, no, sa bata, sa hukuman, nakikita nyo yung dinidelay yung hustisya. Sabi nga, justice delayed, justice denied. Yung dinidelay, yung ang daming palusot, ang daming hahanaping butas, lahat gagawin. They will do whatever it takes para maprolong, mapatagal hanggang sa eventually ma-dismiss. Yan ang ginagawa nila eh. Sa tingin ko, makakakita po talaga ng butas ang kampo ni BP Sara dyan. Mate-technical po talaga tayo. Yun na lamang dinideprive siya ng speedy trial. Pwede nilang gawin yun eh. Pwede nilang gamitin yun laban sa prosecution, laban sa ating mga Pilipino. Sasabihin nila, dineprive nyo ng speedy trial si BP Sara, then siguro they will use that as a issue, no? Para hindi na talaga matuloy ang impeachment trial. And yung ginagawa nila Senator Bato, eto pa si Senator Cayetano, tinulungan pa niya si Senator Bato, no? So, ang gusto ng Senator Bato is i-dismiss. Ako naniniwala kung nag-stick sila doon sa kagustuhan ni Senator Bato, hindi yun madidismiss eh. Kasi nga, walang karapatan ang Senado na i-dismiss. Walang karapatan ang Senator Judges, ang mga senador, na i-dismiss ang impeachment trial. Ang pwede lang nilang gawin, sabi sa Constitution, ay mag-trial, no? Acquit or convict, no? Wala silang karapatang mag-dismiss. So kung hindi tinulungan ni Senator Cayetano si Bato, no? Pinabago ni Cayetano yung motion ni Bato. Ang gusto ni Bato i-dismiss. Kung nag-stick doon, hindi magtatagumpay si Bato eh. Magagalit ang taong bayan. Definitely yung mga senador, hindi sila papayag din na i-dismiss yan. Kasi malalagot sila, that's unconstitutional, no? Pero ang ginawa ni Cayetano, tinulungan niya si Bato, ayusin mo, baguhin mo, ang emotion mo na lang, ibalik na lang sa House of Representatives to certify na wala silang nilabag na kahit anong rule sa Constitution. So, as a result, na-delay po. Imbis na ngayong araw na ito, June 11, ay magkakaroon na po ng reading of Articles of Impeachment or presentation of Articles of Impeachment, hindi rin po matutuloy. Bakit? Dahil ibinalik po ng Senate yung Articles of Impeachment sa House of Representatives. So, tinulungan pa ni Cayetano. Kung nag-stick sila dun sa gusto ni Bato na ipa-dismiss, hindi po magtatagumpay si Bato doon. Definitely. Dahil wala nga pong karapatang gawin si Bato yun kasi Senator Judge na po siya eh. Siya na po yung judge. Hindi na po siya defense. Kaso nag-acto silang depensa ni BP Sara doon. Si Senator Robin Padilla, si Senator Amy, si Cynthia Villar, hindi sila nag-robe. Nanumpa sila pero hindi sila nag-robe. Pero anong ginawa ni Escudero? Pinabayaan, hinayaan. Ito isang uri ng pagiging arugante at bastos. Sa kanya, sa session,
sa impeachment trial, hindi nila iginalang, mga kababayan. Bakit hindi sila nag-robe? Kung ako tatanungin, dapat wala silang participation doon. Hindi sila binibigyan ng karapatan na mag-participate sa impeachment trial or doon sa session na yun Kasi hindi ka nag-robe Hindi ka sumusunod sa rule. Hindi po ba? Sa akin lamang naman yun. Pero ayun, pinayagan ni Escudero. Kaya para po sa akin, mahina at hindi po magaling na SP or Senate President or presiding officer si Senator Chis Escudero. So nakakita po ng butas si Senator Bato. Anong nakita niya butas? Sabi niya, bakit niyo papadalhan ng summon si VP Sara? Di ba ibabalik natin yung articles of impeachment sa House of Representatives? So parang gusto pa ni Senator Bato, i-cancel nyo, invalid ang summon kay VP Sara. No? Dahil ibinalik ang articles of impeachment. Yun, nakita po yun, nabutas ni Bato. So parang lahat ng ito ay nagiging pabor kay VP Sara. Ang mga Pilipino hindi na malalaman ng totoo. Kapag patuloy na ganyan, na-dismiss, kapag patuloy na ganyan, na-delay, nasususpend, nakakancel hanggang sa ma-dismiss. Ayan na yung magiging depensa ng kampo ni VP Sara. Bakit nyo kami papadalhan ng summon? Bakit kami sasagot sa summon nyo? Sa loob ng 10 araw, binalik nyo ang articles of impeachment. So, anong sasagutin ko? 'Di ba? Kaya dapat kumilos ng mas mabilis ang House of Representatives dito. I-certify nila agad, ibalik din nila agad sa Senado, mga kababayan. So, yung pagbubunyi ni Alona, wala yan Ayan na naman sila, ang yabang na naman, excited na naman. At the end of the day, talo pa rin naman sila. No? So, Alona at sa mga DDS, okay kayo agad magbunyi. Hindi pa talaga kayo totally wagi, no? Magagamit pa yung robe na pinatahe, Alona, no? So, dahil lang nakikita natin, dinedelay, makakakita po ng butas or technicalities loophole ang kampo ni VP Sara na maaaring gamitin nila bilang depensa. Bakit? Dahil gumagawa ng paraan ang kanyang mga kaalyado sa Senado para makakita ng butas or loophole ang kampo niya. Kaya nakakadismaya si Escudero, nakakadismaya si Cayetano, no? Bakit ba gusto nyo na mapigil or madelay, masuspend yung impeachment trial? Ano bang mawawala sa Senado? Ano mawawala sa inyo? Wala. Pero ang mga Pilipino, malaking mawawala sa mga Pilipino. Kapag hindi natuloy yan, hindi na po natin malalaman ang totoo. At hindi magiging accountable ang mga guilty. Kaya nakakadurog po ng puso, mga kababayan. No? Pero hindi pa po dismiss ang impeachment trial, no? Binalik lamang sa House of Representatives. I'm confident ibabalik din po yan agad ng HOR sa Senate, no? Pero ang masakit, hindi na po matutuloy ang reading or presentation of articles of impeachment today. And kung meron pang 10 araw para sumagot si VP Sara sa summon, maaari nilang i-decline yun or maaari namang ubusin ng oras. So, tumatagal hanggang sa pumasok ng 20th Congress, hanggang sa ang gagamitin ng depensa ng kampo ni VP Sara, walang jurisdiction ng 20th Congress dyan dahil 19th Congress ipinasa or final ang impeachment trial. Yan yung nakikita kong ginagawa nila Dinedelay hanggang sa makakita ng butas, loopholes, at gamiting depensa ito ng team ni VP Sara. Yun po yung nakikita natin. Kaya po nakakasama ng loob, mga kababayan, yung mga senador natin, imbis na kampihan pambihira, more than 4 months nyo dinelay yan Nag-intay ang mga Pilipino. Para ano? Nag-intay kami para lamang i-delay nyo palalo, ibalik sa House of Representatives. Impeach na sa HOR si VP Sara. Bakit hindi pa kayo nagpa-trial at doon nyo tinignan kung may mali bang ginawa ang HOR nung nag-submit sila ng impeachment articles sa inyo? Hindi po ba, mga kababayan, talagang nakakadurog po ng puso ang pangyayaring ito. Hindi po pumapabor sa mga Pilipino ang ginagawa ng mga senador natin. Mga tuso sila, mga masasama for me. Para po sa akin, masasama po sila. Kitang-kita mo at mabibilang mo sa palad mo kung sino yung mga talagang pumapabor sa mga Pilipino. At eto po sila, mga kababayan. So, yung mga pumabor para bumalik ang impeachment sa House of Representatives ay ayan, ayoko nang basahin, kayo na lang magbasa, pero yung mga pumabor po sa kagustuhan at interes ng mga Pilipino na malaman ng totoo at magsimula na ang trial ay sila Senator Nancy Binay, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Rizzo Ontiveros, Senator Coco Pimentel, and Senator Grace Poe. Yan po yung mga kakampi natin.
18 po ang nagbalik, no, ng impeachment article sa House of Representatives. Nakakadurog po ng puso. Hay nako. So again mga kababayan, sa mga DDS, wag muna kayo magbunyi, hindi pa kayo panalo, no? Hindi pa po tapos ang impeachment trial, hindi pa nga nagsisimula no? Hindi po tinapos ang impeachment trial, hindi po dinismiss, no? Sa katunayan, magpapadala po ng sumon ang Senado kay BP Sara para po sumagot, no? Kaso ang problema, ang nakakasama ng loob, binalik pa nila yung impeachment article sa HOR, no? So sana action na ng HOR yan para makabalik agad sa Senado, no? And ayan, delay, no? At ang nakakasama ng loob, bakit hindi nakikita ni Escudero na bias yung mga senator judges, no? Dapat wala silang bias kasi sila yung judge. Dapat sila ang tumitimbang. Ang dapat na nagkakaroon ng diskusyon na pagtatalo dyan ay prosecution at depensa. Kaya nga dapat tinuloy na nila yung trial. Kaso, wala. Para sa akin, weak po talaga si Escudero. Parang napapasunod po siya. And eto, si Senator Bongo, akala ko pabor sa impeachment trial, yung pala hindi. Gusto pa na i-dismiss din ang impeachment trial, no? And to si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, at yung kapatid niya, no? Ayun, hindi ko alam kung ano ba talagang gusto nila, kung gusto nilang matuloy or hindi, no? Kasi bumoto sila para makabalik ang impeachment article sa HOR. And ito pa yung isang nakakasama ng loob, no? Yung mga kasama sa alyansa ni PBBM, si Tolentino, si Lapid yata, no? Si Revilla, si Cayetano, sino pa? Sila ay pumoto para ibalik din ang impeachment article sa HOR, no? Kaya nakakasama ng loob, no? Bakit? Tignan niyo ang resulta. Ang narrative ng mga DDS, si PBBM na ang gusto nilang ipa-impeach. Mga kababayan, ano na pong gagawin natin, no? Andyan, panigurado may lalabas po sa kalsada, magrarally, no? Tayo po sa social media, patuloy po tayo magsalita at mag-ingay. Iparamdam natin sa Senado, sa mga senator judges na kailangan nilang ituloy ang impeachment trial. Huwag nilang i-delay ng i-delay. Because kapag dinelay yan, baka eventually ma-dismiss yan. Talagang sa tingin ko magagalit po ang taong bayan. Ano pong masasabi nyo sa nangyari kahapon sa Senado, mga kababayan? Ako po, sobrang sama ng loob ko. At, pero positive pa rin po ako and hopeful na umaasa pa din na may makikita tayong impeachment trial sooner or later, no? Ilagay niyo lamang po sa comment section ng inyong komento. Huwag niyong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.